Ako si Arlene, isa akong respiratory therapist may profession dito sa Saudi Arabia. 6 years din. 6 long years din bago ako nakapag-decide na iwan na ang bansang ito at ang trabaho ko dito. Bakit? Bakit hindi? Taong 2018 nang makapunta ako dito at magtrabaho. Yes, ipinagdasal ko ang trabahong ito. Pero grabe talaga si Lord. Kung anong hiniling at ipinagdasal mo, ibibigay niya at higit pa. At nagkamali ako ng ipinagdasal ko. Tandang-tanda ko pa noon, sabi ko, Lord, kahit mahirapan ako pagtitiisan ko, basta safe at okay ang sahod. Gusto ko nang maibigay sa pamilya ko lalo higit sa mga magulang ko ang pangangailangan nila. Gusto kong mas maging maayos pa sila. Hospitalization lang kasi parati ang nagagawa ko sa kanila. Benefits sa dating pinag-workan ko. At ayun nga, sinagot ni Lord ang panalangin ko. Walang labis, walang kulang. Nagkatrabaho ako, maganda at malaki ang sahod. Hindi na didelay. Pero nahirapan ako. Kasi yun ang pinagdasal ko, diba? Kahit mahirapan ako. Wala akong babanggitin na kahit anong negative na bagay sa aalisan kong trabaho. Bakit? Dahil ito ang bumuhay sa akin ng 6 na taon. Ito ang sumusuporta, katulong ang mga kapatid ko sa mga gamot at pangunahing pangangailangan ng mga magulang namin. Ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabili ang mga bagay at luho sa buhay. Ipinagpapasalamat ko ang trabahong ito sa lugar na ito. Ipinagpapasalamat ko ang trabahong ito sa lugar na ito. Dahil bukod sa mga material na bagay na ibigay nito, binuo nito ang pagkatao ko. Ang mahiyaing ako, natutong makipag-usap kung kani-kanino kasabay ng iba't ibang lingwahe nila rito. Natutong maging matatag mag-isa man ang may kasama. Naging mapagpasensya hindi lang sa sitwasyong nakakasawa na, kung hindi sa mga taong minsay abusado na. Maraming masasaya at hindi kaaya-ayang karanasan, ngunit lahat ng ito'y hinanapan ko ng aral. At ngayon, dumadating talaga ang mga pagkakataon. Tinadhana na ng Diyos ang magpapasuko sa iyo sa ganitong sitwasyon. Natatandaan ko, nabanggit ko sa kasamahan ko, na kung hindi lang dahil sa mga magulang ko, matagal na akong umalis dito. At hindi na ako magtitiis dito. Alam ko ang hirap ng walang trabaho o mababang sweldo. At ayun nga, nawala ang mga magulang ko. Alam ng Diyos na hindi naman iyon ang nais ko. Na hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Walang sino mang anak ang gugustuhin mawala ng magulang dahil sa sitwasyong hindi na masaya at pagod na. At lalong nawala ng direksyon ng buhay ko. Yun ang akala ko. Napaka-ironic lang na ako habang nasa malayo, trabaho kong tumulong sa mga nag-aagaw buhay, ngunit sarili kong mga magulang hindi ko nagawa ang trabaho ko. Bilang anak at bilang RT, na unang rumorosponde sa mga nag-aagaw buhay. Pareho silang nakita na lang na wala ng buhay. Magkaibang taon, magkaibang kwarto. Oo, ando na tayo sa hindi na sila nahirapan pa. Pero ako, bilang anak,
Bilang RT, medikal na profesional, walang nagawa para sa aking mga magulang. Tinanong ko ang Diyos, ngunit hindi ko siya kinwestiyon. Buong buhay ko, nagtiwala ako sa Kanya at nagtitiwala ako sa Kanya. Oo, masakit. Sobrang sakit mawala ng mga magulang. Pero bilang Kristiyano, patuloy akong magtitiwala sa mga plano niya para sa akin. Noon nga, akala ko wala ng direksyon ang buhay ko. Pero habang iniisip ko o inaalam ko ang mga salita ng Diyos, unti-unti kong nakikita na binibigyan niya ng direksyon ng buhay ko. Kasabay ng pagkawala ng mga magulang ko na siyang iniingatan ko at inaakala kong nagbibigay ng buhay sa akin. Mula noon hanggang ngayon, ang pagkawala rin pala nila ang siyang magpapalinaw ng lahat sa akin. Aalis na ako dito. At ito na nga, sasarahan ko na ang parte ng buhay kong ito dito sa Saudi Arabia. Magsasara ako ng pinto upang may magbukas na bagong pinto. Sabi nga nila, baka kaya hindi nagkakaroon ng panibagong oportunidad dahil nakakulong pa ako sa lumang pinto. Kailangan ko munang magsara ng isang yugto ng buhay ko upang makipagsimula ulit ng panibago. Maraming nag-alala sa desisyon ko. Maraming nangamba. Saan ka na? Paano ka na? Anong gagawin mo sa Pilipinas? Tatawa-tawa lang ang sagot ko. May mga binubuo akong plano, pero alam ko, plano pa rin ni Lord ang siyang mangingibabaw. Magpapahinga muna ako. Ayoko na kasi magplano. Masakit lang kapag hindi mo nagawa ito. Kung anong ibigay ng Panginoon, dun ako. Yes, may mga gusto akong gawin. Pero hinihingi ko muna sa Panginoon ang pag-alalay at pagpayag niya sa mga desisyon ko sa buhay. Salamat sa mga taong nakasuporta, nag-alala. Pero okay lang ako, kakayanin ko ito. Kung mabigo ako, alam ko hindi naging mali ang desisyon ko. Magiging mali lang naman ang mga desisyon kung hindi mo napanindigan ito. Kung bumagsak ako, babangon ako ulit. Magsisimula ako ulit. At least, sinubukan ko. Walang what if, walang paano kung. Tuloy lang ang buhay. Alam kong mahirap magsimula ulit. Pero kung yun ang dapat, yun ang kailangan. Susubukan ko. Mas mahalaga,
sinubukan ko. Kasi nga, wala naman nang mawawala sa akin. Nawala ng lahat. Ang natitira na lang, ang pangako ng Panginoon na hindi niya ako iiwan sa laban ng buhay na ito. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no